God is good. And all the time. God is good. And all the time. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, He is. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is. God is good. All the time. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, God is good. All the time. That's right. That's it. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Yes. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Isa pong napakagandang umaga sa inyong lahat, sa mga Facebook friends ko po na bagong gising o mag-umpisa pa lang ng kanilang araw. Welcome po sa The Word of God, kung saan magkakaroon po tayo ng maikling pagninilay sa salita ng Panginoon. Ngayon po ay July 18, 2020.
At tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa kabila ng pandemya na nararanasan ng buong mundo, ng Pilipinas, patuloy pa rin niya tayong ginigising sa panibagong araw. At tunay nga na God is good all the time. Kumbaga, good or bad time, God is good all the time. So, masasabi natin na napakahalaga sa buhay natin bilang mananampalataya na nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon sapagkat itong mga salita niya ang siyang pagkain ng ating espiritu. So, ngayon po ay Sunday at alam naman po natin na kapag Sunday, dapat magkaroon tayo ng ma-devote natin ang time natin sa Panginoon. Kumbaga open na ang simbahan, pwede na tayong magsimba, pero alam natin na limited lang yung taong pinapapasok sa simbahan. So, napakahalaga na kung hindi pa rin tayo makapagsimba, dahil may pangamba tayo sa, alam natin, yung COVID-19 na lumalaganap ngayon, pwede naman tayong magnilay ng salita ng Panginoon everyday, lalo na kapag Sunday sa ating mga tahanan. Kasi ang tunay naman talagang simbahan na pinananahanan ng Diyos ay hindi lang naman yung kanyang tahanan, yung struktura, kundi ang tunay na church o simbahan ay yung tayong mismo mga tao, yung mga puso natin. Doon nananahan ang Panginoon. So tayo po ay magkaroon ng reflection sa today's gospel na nagmumula sa Mateo. Pero bago po tayo magsimula at magpatuloy, manalangin tayo. Magkaroon tayo ng maikling panalangin sa Panginoon upang gabayan tayo ng banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Yesus, at sa patnubay ng iyong Espiritu. Purihin ka at pasalamatan sa panibagong araw. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aming mga puso upang sa ganun, Panginoon, ay malayang makapag-flow ang mensahe ng iyong banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pagkakataong ibinibigay mo upang mapagnilayan namin na iyong salita. Sabi nga, ito'y aming daily bread. Panginoon, patuloy kang manatili sa aming puso. Gabayan mo kami lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus at patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Sa alamat na anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayanan. At sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang hinasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya. Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, alam niyo po, kumbaga, itong personal sharing ko po sa inyo is pagbabahagi ko ng mga karanasan ko sa pakikipagrelasyon ko sa Panginoon. Kumbaga tayo, kanya-kanya tayong level ng relationship kay God. At yan naman talaga ang pinakamahalagang relasyon sa buhay ng isang taong relasyon natin sa Diyos. And sa talinghagang ito, so bigyan natin ng maiksing tawag dito, summary. Yung pag sinabing talinghaga o parable sa English, ay talagang minsan hindi mo to agad maiintindihan ng directly eh. Kasi nga matalinghaga nga eh. Pero,
ang mga talinghaga, ang mga parable ay ginagamit ng Panginoong Hesukristo upang ilahad ang paghahari ng Diyos. Di po ba kaya nga meron tayo naririnig ng parable ng yung dahon ng yung sa mustasa, parable na marami siyang parable na ginagamit ang Panginoon ano pa ba yon, mga talinghaga ng lebadura, amen po, yung kayamanan, bago at luma, maraming talinghaga. Pero ngayon pong linggong to, ang talinghagang gustong ibigay sa atin ng Panginoon ng aral o mensahe niya, kanyang salita, ay tungkol sa talinghaga sa mga damo sa triguhan. So, sinabi po dito na, sabi ng Panginoong Jesus, nangangaral siya, sabi niya, sa mga nakikinig sa kanya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Amen. So, may naghasik. So, alam naman natin, kung ilalarawan natin sa ating isipan ng bukirin, ay mga nagtatanim. Halimbawa, tinanim mo palay na nagiging bigas. Ano mga itatanim mo sa bukirin. At of course, meron dito binabanggit na nung isang gabi, habang natutulog yung mga tao, may dumating na kaaway at yung bukid na yon, yung bukirin na yon, hinasikan ng masamang binhi. Kasi yung nagmamay-ari ng bukid na yon, at syempre ang ihasik niya ay mabuting binhi. So, dumating yung time na yan na, tumubo na yung mabuting binhi na inihasik. At sinabayan din ng masamang binhi. So, sabay silang namunga. Ayun, tanong, dumating yung mga tauhan ng may-ari ng bukirin at tinanong, sabi, ano po bang gagawin namin dito? Kumbaga, magagandang binhi naman ang inyong inihasik, pero ito, merong masamang binhi, na nakakasira dun sa mabuting binhi. Pero ang sabi niya sa kanya mga utusan, wag yung bubunutin. Hayaan niyo silang sabay na mag-grow. At sabi niya, pagdating ng anihan, titipunin ninyo ang mga damo at pagbibingkis-bingkisin upang sunugin. At ang trigo, yun naman ang yung iipunin, yung mabubuting binhi na nag-grow, at ilalagay nyo sa aking kamali. Amen. So, ganun po yung senaryo ng mabuting balita. Kung ito pa yung bibigyan natin ng paliwanag o reflection sa panahon natin ngayon, talaga namang ang salita ng Panginoon kahit paulit-ulit yung gospel for the whole year, may iba't ibang mensahe yan. At sa panahon natin ngayon, nakakaranas tayo ng pandemic or yung COVID-19 na naranasin natin na yan, na talagang nakakatakot, ang dami nang namamatay sa buong mundo. Masasabi natin sa talinghaga, ang tinutukoy na may-ari o yung naghasik ng mabuting balita ay ang Panginoong Jesus. Naghasik siya. At ang hinasik niya ay mabuting binhi. Ang mabuting binhi ay nagre-refer to sa mabuting balita, ang kanyang mga salita. Yan ang ginagawa sa atin everyday ng Diyos. Gusto niya tayong hasikan ng kanyang mga salita upang lumago tayo, mag-grow tayo sa kabutihan, sa kababaang loob, sa pagpapatawad. Pero, syempre, hindi naman papayag yung kalaban, o yung demonyo na, tinataliman ka ng mabuting balita. Kailangan taliman din tayo ng masamang binhi o masamang balita o yung mga tinatawag nating tukso, kasalanan na naglalayo sa atin sa Panginoon. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo pagdating ng anihan. Ano yung anihan? Pagdating ng Panginoong Hesus uli. Ayaw ng araw ng judgment. Ayaw ng demonyo na tayo ay mapunta sa buhay na walang hanggan. Gusto niya tayo maging damo, masamang damo, na inihasik upang tipu-tipunin at sunugin. Sa madaling salita, gusto ng demonyo na tayo ang kaluluwa natin makuha at masunog sa impyerno. Pero salamat na lang sa Panginoon sapagkat ang talinghagang ito ay tinatouch ang ating mga puso na ang nangyayari sa mundo natin ngayon ay masasabi natin natural.
Ano yung natural? Maraming natural sa buhay di ba? Kahit nasa paligid, mga kalikasan, natural yung bagyo, natural yung ulan, yung araw, natural yung earthquake, natural yung mga ipo-ipo. May mga nangyayari, no? Natural yung hangin na maraming natural kasama sa buhay. So sabi ng Panginoon sa kanyang talinghaga, kung ano may nararanasan natin pagsubok ngayon, natural lang yan. Kasama sa buhay. Bagamat tayo binibiyayaan ng Diyos everyday sa pagkain, sa kalakasan, ingatan ng ating pamilya, natural din na nararanasan natin yung iba't ibang pagsubok. Pero may promise si God. Hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Amen. So, yung mga sa panahon ng krisis ngayon, COVID-19, marami ang nawalan ng trabaho, marami ang namatay, marami ang nawalan ng pag-asa. Meron pang iba sa balita kung makikinig ka, nagpapakamatay dahil wala nang maipadalang pera sa kanilang pamilya, ng OFW. Meron namang iba dahil nagkaroon ng quarantine, nagkakasama-sama sa isang bahay, nagkakaroon ng mga violence. Diba? Isa nag-aaway na yung mag-asawa, yung mga anak, kailan sila nagkasama-sama. So, ang problema ay nandyan lagi. Pero alam niyo po ba na ang hindi pa dumadating ang pandemic na to, ang COVID-19 na to, ang pinaka mahirap na problema, kasalanan na dumadating sa atin, ay hindi natin nakikita. Kasi di ba sabi nga natin na ang COVID-19 hindi mo nakikitang kaawayan. Pero higit sa lahat, meron pang nauna dyan, noon pa. At yun ay ang masasamang espiritu. Ang kasamaan, dinudulot ng demonyo. Ang inihahasik niya sa buong mundo. Huwag tayong matakot sa, sabi nga yung pumapatay sa physical na katawan. Takot tayo sa pumapatay sa espiritu. Sapagkat yun ang mas worse pa sa ano pa mang virus na pwedeng dumaan sa ating buhay. So, magnilay tayo sa salita ng Panginoon ngayon. Ano man yung pinagdadaanan natin, huwag tayong matakot. Kasi ang may-ari ng bukirin ay ang Diyos. Ang naghahasik ng mabuting binhi ng kanyang mga salita ay ang Diyos. Kasi hindi naman pinahintulot ng Diyos na mabuti ang lahat ng bagay. Ginawa niyang balanse ang mundo. May mabuti, may masama, may gabi, may araw, may maitim, may maputi. Di ba pinaranas niya sa atin lahat? May pag-iyak, may pagtawa. Amen. Pero, ang sabi ng Diyos, siya ang magiging katulong natin sa pag-grow natin sa pananampalataya, pag-ibig, relasyon sa Diyos. Habang tayo ay nabubuhay pa dito sa mundo, huwag tayong matakot. Kahit ano pang virus yan, kahit ano pang mga tukso yan, mga kasalanan, hindi pa rin natin maalisan. Kaya natin to kung tayo ay hindi bibitaw sa Panginoon. Pero sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi tayo pwedeng manalangin na lang ng manalangin sa Panginoon na wala tayong ginagawa. Kaya siguro may mga iba nga lang naman na namatay sa COVID-19 dahil hindi sila nag-ingat. Sinabi ng huwag nang lumabas pa rin. Sinabi magsuot na ng mask, hindi pa rin nagsusuot. Diba? So nakikita natin yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kung ano man yung kalagayan natin sa buhay ngayon, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan ng kalayaan pumunta rito, pumunta doon. Nagkaroon ng bagong rules na new normal, paglabas mo, hindi pwede ka na, may social distancing, kailangan may alcohol, di ba may mga ganyan na nangyayari, no? Ilagay pa rin natin sa puso natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. At kung dumating man yung time na tayo nadidisgrasya, napapahamak, isipin natin na kasalanan natin yun. Hindi tayo nakinig sa Panginoon. Amen. Hindi tayo nangiral sa mga pangaral niya, sa mga inihahasik niya, mensahe sa kanyang mabuting balita. Napakabuti ng Diyos.
ang salita niya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, na hindi natin alam kung hanggang kailan tong COVID-19 na to. Ang daming pinaralyze, no? Ang dami niyang pinaralyze buong mundo. Pero salamat na lang, araw-araw pwede tayong hasikan ng mabuting balita ng Panginoon, ng mensahe ng Panginoon. Salamat na lang na everyday pwede tayong bigyan ng yung buhay natin ng araw, ng pag-asa, ng ulan. Amen? Kasi kumbaga sa parabole, naghasik ng mabuting binhi. Sabi, alam naman natin na sa mga palayan, may mga peste, nasisira sa binhi o doon sa palay. Amen. So, kailangan din natin sa buhay natin, hindi lahat mabuti, hindi lahat maganda. Merong time na talagang bababa tayo, babagsak, meron tayong maligaya. Pero ang mahalaga doon, laging nandoon sa puso natin that God is good all the time. Hayaan natin, no? Hayaan natin tumanggap tayo ng mabuting binhi sa Panginoon. Hayaan natin na yung mga tukso na nagdadalatas sa mga kasalanan, mapaglabanan natin sa tulong ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, mabigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At magagawa lamang natin yan kung patuloy tayong magmamahal, magtitiwala, aasa sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan na sinabi sa Biblia na binigyan tayo ng isang napakagandang uri ng Espiritu. Tanong sabi, anong klaseng Espiritu to? Ito'y Espiritu ng, yung sinasabi nilang, power, yung bang Espiritu ng kapangyarihan at ng pagpipigil sa sarili. Amen. Hindi yung Espiritu natin hindi yan na yung mahinang klase. Although we all know na in nature likas tayong makasalanan, pero lagi may pero yan pwede natin mapaglabanan lahat, kahit anong tukso, kahit anong pagsubok, kasi binigyan tayo ng Espiritu ng kapangyarihan, ng pagpipigil sa sarili. So sana po kung magsisimba kayo mamaya o kung hindi kayo makapagsimba, magkaroon po tayo ng time na magkaroon ng reflection sa salita ng Panginoon, sapagkat sa 24 hours na binigay ni Lord, deserve naman ni Lord na bigyan mo siya ng time para kausapin. Wala namang kalugian sa Panginoon. Amen. At ang pinakamahalagang oras ay yung oras na makapag-reflect ka sa Panginoon. Alalahanin natin na lahat ng dito sa mundo, wala tayong madadala sa kabilang buhay. Masamantala lang ang buhay natin dito sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, no? Pero ang mahalaga, hanggat binibigyan pa tayo ng panibagong araw, lagi tayong tanggapin ang mabuting binhi na hinasik ng Panginoon sa ating mga puso, upang sa ganun pagdating ng anihan, yung masasamang damo titipunin at susugit, at yung mabubuti dadaling sa kanyang kamalig, which is sa buhay na walang hanggan. Wala nang pinakamasarap na paghandaan sa panahon na ito, ang kaharian ng Panginoon, na kung saan wala nang problema, wala nang mga virus, wala nang hatred, diba? So yung itanong din natin sa sarili natin, ano na ba ang nahasik sa atin ng Panginoon? At ano naman ang inihahasik ng demonyo sa atin? Galit ba? May nataniman ka ba ng galit? Nataniman ka ba ng pagiging mapagmataas? Amen. So sana alisin na natin yon hanggat may panahon, sapagkat kailangan ng Panginoon yung mag-grow tayo, lumago tayo sa pananampalataya, relasyon, pag-ibig sa Panginoon. So maraming pong salamat, na sana yun nga po, magkaroon din po tayo ng kanya-kanyang reflection. Ang lahat ng ito'y dalangin natin sa Panginoon, amang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming pong salamat, at ingatan tayo ng Panginoon sa buong araw. To God